Saksi Ito na sa tayo. Double B! Sunod na natin ito, Weng, si Professor Kim Robert De Leo naman ng National College of Public Administration and Governance ng University of the Philippines, UP, NCPAG. Oo. At dati rin po siyang Undersecretary ng Department of Budget and Management. Napakasipag. Ang daming alam ni Sir, di ba? Ni Ito na, Professor. Paskin. Professor, magandang umaga. Si Joel Sueng po ito. Good morning. Magandang umaga, Sir Joel, Miss Weng. Happy New Year. Happy New Happy Year. New Year Ito, po sa inyo. napag-usapan po natin yung panukalang batas, ibaba yung sa 10% yung VAT. Initially, ang ganda nito para sa atin, di ba? Naman, oo. Oo, gagaan yung bilihin natin. Pero sa pangkalahatan, ang sabi nga kanina ni Dr. Peña Reyes, makakasama ito. Kung kayo po ang tatanungin, makakabuti ba, makakasama ang panukalang yan, Professor? Magandang usapin talaga to, Miss Weng and Sir Joel. But yung titignan natin kasi sa overall, lalo ngayon, usapin ng ating pambansang budget, yung 12% VAT kasi ay nakasama na yan sa estima ng ating pamahalaan na magiging income for this year. Kaya kung magkakaroon ng pagbabago, lalo na pagbaba, nangangahulugan ito na bababa yung magiging inaasahang kita ng pamahalaan. So, ang posibleng mangyari ay lalaki yung kailangan nating utangin para matugunan yung ating budget kasi naka-fix na yan, lalo na kung mapipirmahan ng presidente yung ating budget. So kailangang mapunan yung mawawalang 2% na yon dahil nakaprograma na yan sa iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan. So yung laki ng uutangin natin na 2 trillion. But well, initially naman linawin natin, Professor Kim, na hindi pa to agad-agad maipapatupad ngayong taon kasi panukalang batas ito nasa first stage pa lang. So hindi ito pwedeng i-factor in sa 2026 budget. Pero sa mga susunod na taon, kung hindi magbabago yung ating income o yung kinikita ng gobyerno natin sa iba't ibang generation measures, same pa rin ang pupuntahan, uutang at uutang tayo ng karagdagan, di po ba, Prof? Tama po yun dahil yung ating pinagkakagastusan ay lumalaki din. So kailangan matugunan yun at masabayan yung ating mga pinagkakagastusan. So lalaki yung kailangan nating utangin para mapunuan yung ating budget. Mas mabuti ba kung instead na babaan mo yung value added tax to 10% from 12%, bawasan mo na lang yung mga produkto na pwedeng pinapatawan ng VAT o kaya naman serbisyong pinapatawan ng VAT kagaya ng kuryente, kagaya ng tubig at iba pa? Well, isa yun sa mga options na pwede nating timbangin, although dapat mas targeted, kasi para mas lalong maramdaman, lalo na ng ating mga kababayan, yung epekto nito, lalo na ng VAT, mas targeted yung magiging beneficiary. Dahil kung magiging pangkalahatan, lalo na halimbawa sa ating mga corporation, yung VAT kasi ay naipapasa nila sa mga final consumer. So yung talagang maapektuhan, yung mga direct consumer. So pwede maging targeted yung magiging pagbaba or pag-exempt, pagbawas ng mga produkto na may VAT, or doon sa kabilang banda, pwedeng may katapat na social amelioration or parang subsidy para sa mga low-income families para matugunan yung VAT difference na yun. So pwedeng on the income side and on the expenditure side yung options na i-explore ng ating pamahalaan. But still, targeted yung beneficiaries para lalong mas maramdaman nung mas nangangailangan, most especially our low-income families. Wais po ba yung idea na, sige, bawasan mo ang VAT, gawin mong 10%, yung mawawalang income o kita ng gobyerno doon na tinatayang 330 billion pesos, ay tapatan na lang natin ang panibagong buwis o para lang tayong naglolokohan na nagbaba ka nga doon sa isa, magpapataw ka naman ng bago? Well, depende yun kung kanino mo ipapataw yung bagong buwis. Pero kung yung bagong buwis ay pangkalahatan din, well, pwede mo nga sinabing zero-sum game kasi kinuha mo sa kabila, ibinalik mo din sa kabila. But if yung buwis na ipapataw mo ay for a specific group lang at isi-shield mo pa rin yung low-income families, pwedeng ma-compensate niya yung 2% na ibabawas natin sa VAT ng iba't ibang produkto at serbisyo. Meron pa ba tayong ibang sektor na pwedeng sila lang ang patawan ng buwis? Sabi ng partner ko si Joel Rezubel, wealth tax. Yung mga bilyonaryo na lang. Pwede yun, Prof? So, tandaan natin, nagkaroon tayo ng mga recent pa na batas actually na nagbaba at saka nag-rationalize ng ilang mga buwis. Even our CREATE, nagbawas tayo sa corporate income tax. So, this may mean going back or imposing higher taxes sa mga mas
nakakaalwa sa buhay, no, kaysa sa ating mga low income families. But that's still a possibility. Kailangan siyempre natin ng batas to impose that. Kaya lang kung halimbawa sa korporasyon, Joel, lalo na yung mga manufacturers na korporasyon, yun po ipapataw lang doon sa presyo ng kanilang produkto at serbisyo. Ipapataw lang din nila po yan. Oo, so mas dapat ba personal tax ito? Kaya Kesa nga sa yung wealth tax, korporasyon. mas Kasi magandang araw yun. Oo. Yun yung isang naririnig natin na pinag-aaralang katapat, no? Kasi recently, in our recent history, matatandaan natin, nagpataw din tayo ngayon ng bagong tax or VAT sa digital services, no? Sa mga online services. So yan, nadagdag yan ngayon sa listahan ng may mga VAT. At hindi lang yung mga mayayaman at korporasyon ang naapektuhan dyan. So even yung mga consumer, lalo na ngayon na in demand or yung trend ng ating mga digital at online services, may VAT na ngayon lahat yan. Okay, ito lang Professor Kim, 6.973 trillion pipirmahan na ni Presidente yung General Appropriations Bill. You coming from the former DBM. Undersecretary kayo ng DBM, ano ba mga watch out namin dito? Ano ba watch out natin dito? Ano ba dapat natin bantayan dito, Professor? Total, wala ka na naman sa gobyerno eh. Well, ngayon nakita naman natin kahit papaano may mga naging pagbabago sa proseso. No? Nakita natin for the first time na yung bicameral conference committee ay naisa publiko. So nagkaroon ng open discussion. So mahalaga na masundan natin ito, no? Na kung ano yung napag-usapan sa BICAM. Ito rin yung napunta doon sa enrolled bill. At nakita din naman natin ngayon may mga panawagan na mas paigtingin yung ating pagmamatsyag. Kung may bumalik ba halimbawa na malaking budget sa flood control na naging sanhi ng napakaraming usap noong nakaraang taon, or yung mga budget na nakalaan ngayon para sa mga ayuda, no, na hindi ito magagamit para sa mga anumang layuning politikal, kundi talaga parang makatulong sa ating mga kababayan. In fact, ito nga yung isang pwede maging option, no, na kung bababaan man yung VAT, dapat pwedeng ang option ay maging targeted yung pagbibigay ng ayuda para mabawasan yung burden sa mga low-income families natin na kumukonsumo ng bilihin. So still, di nababawasan yung income natin sa VAT, but meron tayong in a form of subsidy. So retain yung income. Nakikita din natin dito, of course, yung pagpapatupad. Sana ma-carry out yung pagbabalik ng pondo sa PhilHealth, no, na iniutos ng Supreme Court, dahil ito ay kailangan upang lalong mapagbuti yung serbisyong pangkalusugan para sa lahat. So sana maisakatuparan ito para maging totoo talaga yung zero balance billing, no, na pangarap ng lahat ng ating mamamayan. So ito yung mga parang New Year's wish natin sa ating 2026 budget. Paano yung usapin ng unprogrammed appropriation, Prof? Kasi parang sa napakahabang panahon, alam natin na kasama na siya ng budget every year. Pero ngayon lang nagkaroon ng sinusuri siya talaga dahil nga nagamit siya sa katiwalian sa ilalim ng 2025 budget via flood control projects, hindi ba? Samantalang dapat na line item naman talaga yun eh. Di ba, Prof? Yes, tama ka doon, Ms. Weng. Ito naman, hindi naman bago nung 2025 at nasa budget naman talaga ito. Medyo lumaki nga lang yung amount niya na for the last 2 or 3 years, I guess. At yung nakita nating paggamit, ito nga nahaluan ng hindi magandang experience. Kaya kahit pa paano, nabahiran yung imahe ng program. Pero nakikita naman natin, kung merong sapat na safeguards, no, may sapat na security, ito naman ay pinayagan ng Kongreso to begin with. Kailangan lang talaga na mas maging mabusisi at mas maging mapanuri yung paggamit nitong unprogrammed appropriations para hindi siya makatulong sa pag-widen ng ating utang, no, ng ating deficit. Kasi nadadagdag ito doon sa budget natin. Ito ay labas doon sa ating regular General Appropriations Act. So ibig sabihin, we are spending more what was originally programmed. So kailangan maging secured, maging mahigpit yung validation para hindi na muling maulit yung nangyari doon sa mga flood control. Kasi sayang naman yung excess revenues na ginagamit dito kung lalo na napupunta lang sa mga
ghost projects at hindi napapakinabangan ng mamamayan. Okay, Professor, salamat sa oras po ninyo. Prof, thank you. Good morning. Thank you. Maraming salamat, Sir Joel Mamay. Good morning. Professor Kim Robert De Leon, Professor NC Pag, UP NC Pag, mga kapuso.